nananatiling nangangalakal at malaking impluensya sa ekonomiya ng bansa ang mga Chino at Filipino-Chinese. Likas daw kasi ang galing ng mga ito sa negosyo. Isa sa maraming Chino na tumawid papunta dito sa Pilipinas, si Chung Hong. Sa Binondo siya na malagi hanggang ipanganak ng asawa niyang si Sol Lim ang kanilang anak na si Benito. Sa Binondo rin na malagi at anak ni Benito at Teresa Chua na si Jerry. Paano ba nagpunta yung mga sinaunang mga Chinese dito sa Binondo, dito sa Pilipinas? Bangka lang sila, dahan-dahan, dumadaan sa island. They take it mga 30 days daw. 30 days sila sa tubig? Opo. Nakarating dito, ano ang unang trabaho ng lolo mo? Ano lang siya, parang tumutulong lang, no? Walang sweldo. Basta may pagkain lang daw, may matutulugan. Sa mga inanuan na yung isang uncle namin na may maliit na bakery. So Jerry, hindi naman siguro siya nanatiling basta empleyado panadero. Ano yung kwento ng tagumpay niya? Ang ginawa niya is nag-aim high siya, nagsipag siya, nagsarili siya. Wala siyang oven, pero nagsarili siya, gumawa ng hopyang hapon. Sir, hopya, sarap to, mura pa. Ang Calle Yuchenko dito sa Binondo, dati ang tawag dyan ay Calle Nueva. At dito sa Calle Nueva noong 1912, itinayo ng nag-ambisyong lolo ni Jerry ang kauna-unahan nilang tindahan ng hopya. At ang pangalan ng kanilang tindahan, Eng Bitin. So lolo mo yung nakaisip ng Eng Bitin. Aba, lolo ko po. Ibig sabihin po ng Eng Bitin is, Eng means ever, B means beauty. Usually na tin, yun ang nagbebenta ng mga matatamis na produkto. So, mukhang naging tama yung pagpili niya ng pangalan ng tindahan niya. Nung nag-click na, medyo lumaki na ulo, nagsugal. Natalo sa sugal, at yun, balik na naman sa zero, naglalaki ulit siya. Ano pa, bumangon ulit, ang nag-handle na nun yung tatay ko na. Ano naman ang style ng tatay mo? Siya wala sa ambisyoso na palakihin ng tindahan eh. Diyan, nagdadarin natin pamuhay. Mga puro hopya matigas. Ako pa nga nagsasabi sa tatay ko pa, ang tigas-tigas ng hopya, hindi masarap. Dito na unti-unting nakatikim ng muling pagkakalugmok sa buhay ang pamilya ni Jerry. So naghirap din pala kayo. Opo. Yung time na yun, wala kaming kaibigan, pati relative, wala mang Corina. Nagpapaus yung cheque namin, wala kami pambayad sa asukal, sa harina. Tapos pati gumagawa ng hopya, wala na kami pambayad. Sa edad na 21, nagkaroon ng pagkakataon si Jerry na hawakan ng kanilang negosyo. Eh ako na mismo gumagawa ng hopya, puro paso nga yan eh. Dumating din pala ang panahon na parang nawalan ka na ng pag-asa. Oo ma'am, talagang walang-wala na. Gugunaw na yung mundo. Sabi ko, sipag, kaya pa rin natin. Talagang walang-wala. Paano isasalba ni Jerry ang bagsak nilang negosyo at buhay? Ang pagpapatuloy ng kwentong puno ng inspirasyon sa pagbabalik ng Rated K.